Okay, good morning po. Good morning. Patiin niyo po yung katabi niyo. Good morning. So ngayon po, nasa day 27 na tayo. So konting-konti na lang, mag-19 na. 63 pa. 63 na lang, di ba? Pero nakita nyo naman, so kailangan ng prayer, di ba? So okay, sa umaga nito, aking i-exhort is yung ito muna. One of the, yung momentum ng challenge dito sa 90 Days Challenge is yung fulfilling the Great Commission. Ito yung isa sa mga momentum na nasa peak ng challenge na to. Ito yung, isa sa mga mahirap gawin, di ba? Sa umaga ito, itatakil ko kung paano ba natin, yung mga ilang steps para ma-fulfill natin yung Great Commission. Buksan po natin yung ating Bible sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Matthew 28, verse 16 to 20. Nakita na po ba natin? Basahin ko na po. When the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Dito po kasi, di ba, as a leader, we are obliged, di ba, to lead our disciples, yung mga dinidisciple natin. Ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin para po ma-preserve sa kanila, di ba? Kasi po, unang-una, madali po mag-invite, pero yung paano po i-preserve yung tao, doon po tayo medyo nahihirapan. Ito po yung ibang Yung unang pong point na aking nakita is yung reach them out, di ba? As we win souls, di ba? Dapat, nire-reach out natin yung sabi sa verse 19 is to, therefore, go and make disciples. Meaning to say, dapat ay nag-reach out tayo sa mga tao na ating i-disciple, sa mga prospect natin. Para pag-reach out ay hindi rin madali. Dapat ginagawa natin to with passion, love, and compassion. Kasi everything na ginagawa natin na wala ng love, for the sake of requirements lang, dahil commandments lang, mapapagod tayo sa pag-reach out kasi wala doon yung love. Pero pag doon yung pagiging devoted sa ginagawa natin, at the same time, nandun yung pagmamahal, hindi tayo mapapagod. As we win them, syempre dapat i-reach out natin. Pag win na natin sila, syempre kailangan i-reach out pa din natin. Gaya po yung mga tao na wala rito, dapat as ka-cell member natin siya or ka-cell group, dapat tinatanong mo, "Oy, sister, brother, bakit wala ka nung corporate prayer? May problema ba?" Ganon. Kailangan dapat natin ina-update yung isa't isa. Di ba? Para nalalaman natin kung yung mga dahilan kung bakit wala sila dito. Pangalawa, as a leader, sa pag-reach out mo, dapat balance yung oras mo. Di ba? Learn to manage your time. Kasi usually talaga, doon nagkakaroon ng schedule conflict sa schedule sa cell group. Dapat flexible yung time mo. Marunong kang mag-handle kung paano mo sila i-adjust, kung paano, para at the same time, hindi masagasaan yung mga mahalagang ginagawa mo gaya ng cell group. Number 2 point is give importance. Ito pong point na to is importance to them. Bago po sa i-explain to, sino po rito yung yung mga tao na parang nararamdaman nila na minamahal sila through their yung vocal, yung parang yung mga tao na sinasabihan na, "Uy, salamat, na-appreciate kita." Sino po yung parang nararamdaman na na-appreciate sila through voice or through vocal? Sino po? Taas po ng kamay. Taas po. Pangalawa naman po is yung mga tao na nararamdaman nila na minamahal sila or na-appreciate sila
through, ini-spend sila ng time. Sino po rito? Taas mo ng kamay. Pangatlo naman is yung mga taong nararamdaman nila na minamahal sila or na-appreciate through, binibigyan ng regalo. Diba? Yung tatlong po yun, yung tinatawag na love language ng mga tao. As a cell leader, or a leader, may hawak kang dosing disciples. So, dapat, learn to adjust yourself sa mga love language nila. Kunyari, as a cell leader, hindi ka showy. Tayo mo i-adjust kasi yung isa sa mga hinahawakan mo, the disciple, is ang love language nila is through vocal. So, dapat, kung hindi ka showy, dapat i-adjust mo yung sarili mo na, uy, alam mo ba, natutuwa ka sa mga ginagawa mo, ganyan-ganyan. Or kaya naman, sa mga na-appreciate mo. Kasi meron mga tao nalaramdaman nila na mahal sila or na-appreciate through vocal words. Pangalawa naman is yung sa expend time, di ba? May mga tao na gusto nila na nararamdaman nila yung pagmamahal sa kanila pag nag-expend ka ng time sa kanila. So, dapat, i-spend mo nga yung time nila, kakamustahin mo, ibibisitahin mo. So, ganoon po talagang kahalaga yung visitation. Di ba? Kasi po, kailangan nararamdaman nila na doon yung presensya mo. Patlo ka balik sa regalo, di ba? Kasi may mga tao na nararamdaman na mahal sila pag bibigyan sila ng regalo. So, as a leader, kailangan mo pong i-adjust yung sarili mo para po maramdaman ng mga cell member mo or na hinahandle mo na mahal mo sila. So, kailangan po rito is maging observant ka. Kailangan babasahin mo yung mga love languages ng 12 disciples mo o yung mga win-win mo na souls. Kailangan maramdaman nila yung belonging sa cell group, di ba? Hindi sila nawawala or hindi sila na-OP sa isa't isa. Kailangan i-familiarize mo. Yung pangatlo naman po is yung develop them. Doon po sa verse 20 ng Matthew 28, ang sabi po ni Jesus dito is teaching them. Ibig sabihin po, hindi lang po tayo nag-win dito ng kaluluwa, pero ginaguide po sila tulad sa mga salita ng Diyos, di ba? Kaya tinuturuan din po sila. So sa pag-develop po, sa isang cell group, dapat tinitip po sila as family, di ba? Kailangan hindi sila na-OP. Kasi hindi lang po tayo gumagawa rito ng grupo kasi nga required. Pero gumagawa po tayo rito ng grupo kasi nga as family, di ba? As family, sa family kasi, di ba, nandun yung transparency. Mahalaga rin po yung transparency sa cell group para po ma-develop sila. Siyempre, as a cell leader, kailangan ikaw yung maging modelo sa kanila. Kailangan ipapaunawa mo dapat na kailangan transparent tayo dito. At the same time, malalaman mo kung ano yung dapat na palagi transparent sila sa inyo, malalaman mo yung mga bagay o yung mga field or aspect sa buhay nila na kailangan i-develop. Sa pag-develop, may mga inaalis dyan, di ba? Lalo na pag mga bagong Kristiyano. So, kailangan palagi transparent sila sa'yo. Malalaman mo yung mga vices nila na dapat alisin. Mga bisyo. Yan. Kaya, tapos sa pag-develop din is, ito yung step by step. Hindi dapat agad na binibigla. Baka matisod yung tao, yung believer pa lang, tapos kaka-Christian pa lang, tapos nirebuke mo kagad. So, dapat step by step po siya. Dahan-dahan. Hanggang sa lumalim yung tao at maging deeper sa salita ng Diyos. Sabi nga po ni Pastor, di ba, na sa Christian life dapat yung dalawang pakpak ang lumilipad, yung Sunday service, saka yung cell. Di ba? Parang si Superman, parang lumipad si Superman, dalawang ganon. Pero pag isa lang, parang kang si Green Lantern, isa lang ganyan. Si Darna. Para pag walang cell, sinong superhero, lumilipad na wala pakpak. Si Iron Man, ganyan siya lumilipad, no? So sabi yung nakakabili mo, sabi yung sa kami mo, hindi ako si Iron Man, hindi baka ng puso ko. Sige. Opo, yun lang po, Pastor. So yun lang po, di ba, reach them up, give importance to them, tsaka develop them, di ba? Yun lang po. Kahapon, natin kami ni Brother Glenn sa pinala.